Alright, so good evening. Um, Jeff ulit from IST Knowledge. So, continue natin yung ginagawa natin. Ngayon na malapit at ngayon magsisimula tayo sa back-end side. Okay, magkikreate na tayo ng registration. Magsisave yung ating file, ating input sa ating database. Dito sa ating page, ayusin ko lang ng konti no, para mabasa. Yung mga i-text, like ko lang. Yan. Siguro ganun din sa login. Item eh. Mga letters, mga username. Gamitan natin text dash white para mag-light lang ang effect niya. Yan. Okay, so registration, magkikreate na tayo ng database nito. Una, punta tayo sa localhost. Yan, punta tayo sa page may admin. Dito tayo pwede mag-create ng database para lahat ng input natin sa page magre-record sa database. Okay. Tayo natin siya mag-refresh. Okay, so click natin new. Dito mag-create ng bagong database ngayon. Okay. Sa pag-create ng database, pwede din lagyan ng pangalan ng, for example, ano ba? Information DB na lang. Underscore DB. Oh, mayroon na pala. So, baguhin natin. Delete ko lang ulit. Gawin natin siyang DB. DB records na lang. Yan. Dito, magkikreate tayo ng username muna para sa username. Okay? Type ko lang tbl users. Ano yung meron tayo doon? 1, 2, 3. So, tatlo. 4 na columns. Bakit 4 na columns? Dahil 3 lang input natin. Una, magkikreate tayo ng field name para sa user ID or ID. May ating data type na integer. Then length na 11. Tapos, dito sa index, gagawin ko siyang primary index para meron siyang primary key. Then, auto-increment. Naka-check. So, para may primary key, para maiwasan yung duplication ng input. So, next, username na siguro variable character ko na lang o varchar na merong length values na 255. Then, by default, inanal natin siya para just in case meron tayong problem. Nakanal lang siya. Password, naka-varchar din, 255. Then, by default, null. Then, email. Null. Okay. Then, click save natin. So, ngayon, yung ating database ngayon ay meron ng table na users. Mahalaga yan. Ang tawag dito sa mga to, yung naka-encircle, ang tag po dyan ay mga data field name. So, kailangan nyo malaman yan kasi gagamitin natin yan kapag nag-create tayo ng page, query. Dapat alam nyo yung mga tinatawag nating data field name. Okay. Ngayon, para makonect natin yung page file natin sa database, sa include folder, magkikreate tayo ng file na ipapangalan natin siguro sa connection.php. Yan. Tapos, ang gagawin natin,
gagawin muna natin is mag-create tayo ng connection query niya. So sabi ko nga, gumagamit tayo ng PHP file para mabasa ng page na isang uri ng PHP. So medyo lalagyan natin ng konting mag-create tayo ng connection niya sa ating database. Okay, so gawin ko lang is post, create tayo ng variable. Sa PHP, kapag nag-create ng variable, gumagamit tayo ng $sign. Then yung variable name. So yan yung format niya, no? So host, gawin natin siyang localhost, which is ito yung server. Ito yung server natin. User is root. Ito yung user ng server. Ayan. Then password or pass, blanco lang. Tapos DB name, pangalan database natin ay DB_records. Ayan. Okay. So ngayon, paliwanag ko na ng konti. Ito yung password sa ating PHPMyAdmin. Ito naman yung database name, DB name. Ayan. Ngayon, saan ang galing tong mga to? Localhost, root, and blank password. Dito yan makikita sa PHPMyAdmin. Kapag pumunta tayo sa pinaka-browser, sa pinaka-homepage niya, ito yung configuration ng database server. Meron tayo ditong server type na MariaDB at yung username na root at localhost. So, yung root, ito yung username. Yung localhost, ito naman yung domain or yung ating server, localhost. Kaya makikita nyo yung host natin is localhost, root, and by default, ang PHPMyAdmin ay walang password. Ayan, by default. Pwede nyo lagyan ng password yan, pero hindi natin gagawin yan. Medyo komplikado. Next. Kasi yung DB name, yun yung pangalan ng database natin, which is ito, DB records. So next, yung mga variable, gagamit tayo ng variable connection or con na equals sa new MySQLi. Ayan. Sabihin yan, dito na natin na-open yung connection natin sa new MySQLi. Okay? Host, yung pangalan server, user, pass, then DB name. Okay. So, yan. So, ngayon, ito na yung ating database ngayon. Yung connection para mapagana yung ating database or mag-connect yung ating PHP file sa database natin. Next naman, sa ating registration page. Okay. Una, dito sa taas, pinakataas, no? Mag-create tayo ng PHP para mapasok natin dito yung ating pinaka-PHP codes. So, una, i-include natin ngayon yung ating connection file sa ating inc folder. Then, yung pangalan ng connection natin ay connection.php. Ayan. So, dito sa registration, nag-create tayo ng pangalan ng btn register name. By the way nga pala, gumagamit tayo ng post method. Dahil ang trabaho ng post method is to grab all the data sa mga field names natin. Yung mga field name natin, meron tayong name, username, password, and email, and yung ating btn register. Okay? So ngayon, nangyari niyan, gagamit tayo ng if iset. So para sa ba itong iset na to?
So, ang iset is sa language constructor na kung saan, ito yung mga boolean, no? Na kung saan true or false. Okay? Sabihin, kapag ang ating logic is tama, gagana yung ating set function or iset function. Okay? Kapag mali, null siya. So, hindi siya gagana. So, if iset $_post, then yung pangalan ng name natin sa button, which is button register. Then, kung post yan, gumagamit tayo ng method post para mag-grab yung value sa form. So, if iset, kikreate tayo ng mga variable ngayon. So, username, ngayon ang username is equals to con, this is yung variable connection natin dito. Tinatawagan natin siya ngayon. Then, gagamit tayo ng escape string for security para maiwasan yung mga SQL injection. Then, $_post username. Ibig sabihin nito, nagkikreate tayo ng variable para kunin yung value doon sa ating username input type or username input. So, bagay ko ng username. Yan. Next naman yung password natin. So, para sa bilis, copy-paste to. Yan. Tapos, password. Email naman, para sa ating email variable. Then, email. Ngayon, itong mga to, dahil nga, gumagamit tayo ng post para mag-grab yung mga value or makuha yung mga value. Dito, natin siya kinukuha sa ating mga name attribute. Okay? Iba yung ID para sa mga styles or class or ID. Yan. So, after natin mag-create ng variable para sa mga yan, mag-create naman tayo ng variable para sa check user. So, ito optional kasi ginagawa lang naman to pag meron ng same email ad na naka-register or username na naka-register sa database, hindi na pwedeng gamitin. So, optional lang naman to. Okay. So, gagamit tayo ng select query. So, select all from TBL users. Where? Paliwanag ito mga meta. Username is equals to username. Ibig sabihin ng codes na to, nag-create tayo ng variable na check user, then yung itong select query na to, ito ay SQL query na kung saan sineselect natin yung buong table or sineselect natin yung lahat ng data from pangalan ng table, which is table users, na merong condition na kung si username is equal sa ganong value. For example, admin, ganyan. Para mapakita ko sa inyo, punta tayo dito, mag-create tayo ng siguro admin 1, ganyan. Admin, tapos admin at admin, ganyan. Tapos admin 2, admin 2 at admin. Yan. So, go natin. Okay, meron na tayo ditong dalawang value sa mga user field name. Sa SQL natin, ito yung ating queries. So, select everything from table users where condition is 1. Ang gagawin ko lang, siguro ang condition natin username, no? So, gawin ko na kasi dito, select. Pag click ko itong select table user, click yung go, lahat ng user o lahat ng record sa user is lalabas. Pero, pag ginamitan siya ng condition na where username
which is equals to admin1. Yan. Ang masiselect lang is yung specific condition natin, which is yung username admin1. Yan, kung nakita nyo. So, ganyan din sa PHP. Yan. Same lang dito sa check email. Gamit tayo ng email. Select all from TPL users, where email, yung email and username, dito nang galing yan. Yung mga data field name na tinatawag. So, yun. Nagkakaroon tayo ng specific. Then, email. Yan. So, next, once na meron tayong selected na queries, kukunin natin yung bawat rows per variable. So, variable con query. So, kukunin natin yung query ng check user. Ayan. Oops. Ganon din sa check email row. Query na check email. Ayan. So, ngayon, sa SQL, kasi medyo object-oriented language yung gamit ko. Kasi gumagamit ako ng access modifier dito. Mas mabilis. At medyo kumunti ang codes. Pero kapag gamit niya sa more procedural talaga, ito kung hindi ako nagkakamay, baka sana tanda ko pa. For example, check user, ganyan. No? Okay, sabihin natin check user email flow is equals to MySQLi query. Ganyan siya. Okay. Kukunin natin yung variable connection. Tapos, yung variable ng select. Ayan, ganyan. No? Parehas lang silang dalawa. Mas object lang natin itong kabila or mas pinex natin yung tools niya kaysa dito. Kasi ito more of procedural to. Ito kasi medyo may halong object-oriented din. Papayata sa inyo dahil magkikreate tayo ng prepared statement para mas secured yung ating mga queries. Yan. Okay. Yung iba nga, baka makita nyo ganito yun. Yung iba, check user for example, ganyan. Is equals to MySQLi query. Tapos dito mapapasok yung connection variable. Then dito mapapasok yung select. Parang ganito. Yung iba makikita yung mga tutorial. Kung meron mga ganyan. Parehas lang yan. Okay. Parehas lang yung mga yan. Iisa lang yan. Ngayon, kukunin natin yung mga total information ng bawat isa. Gagamit tayo ng siguro variable total user row equals to check user row number of rows. Yan. Kung meron doon, total email row yan. So, yan na. So, ito yung ating optional na pag-check kung meron existing or wala ang ating page. Ngayon, ito gagawin natin. Gagamit tayo ng if and else statement. So, if daw si total user row is greater than 0, ibig sabihin, pag greater than 0, may laman yan, or total email row is greater than 0. Ibig sabihin, may mga value yan. So, dito papasok yung ating, what you call this, sweet alert. Okay. Gamit yung echo. By the way, echo ginagamit to sa pag-output ng mga PHP.
Okay? So, makikita niyo kung gusto niyo matutunan tong mga PHP na to, yung echo, para sa yung echo, yung ESET, punta na kayo dun sa website na tinuro ko last tutorial, yung W3 Schools. Diyan makikita yung mga ibig sabihin niya. So, echo, gagawin ko lang, mag-create tayo ng script. So, ipapasok ko ito yung JavaScript sa PHP. Pwede yun. Kaganda sa PHP, pwede mong ipasok ang kahit anong lalo na HTML or JavaScript. Yan. So, gawin ko lang dito is para masabili siguro, ganito na lang gawin ko. Sa bottom, copy ko to. Paste ko sa rito. And then, ang gagawin ko dito sa mga to, single quote. Ibig sabihin kasi niyan, meron tayong double quote dito. Kaya pag sa loob, gagamit na tayo single quote. So, yan, ginagamit yan kung kailan ka gagamit ng single quote at double quote sa isang page. Okay? So, ang kukunin natin dito ay yung file ng SweetAlert.js. Yan. Kasi merong scenario sa experience ko na hindi gumagana yung SweetAlert mismo sa PHP. So, kailangan yan. Gamit tayo dito ng script tags ulit. Para sa bilis, copy-paste ko na ito script tags na to. Tapos tanggalin ko yung source file natin. Yan. So, tapos ito, ibababa ko siya dito. Dito, gamit ako ng document add event listener. So, gawin ko siyang DOM content loaded. Then yung ating function. Yan. So, yung function niya na sabihin itong DOM content loaded, ready natin yung page. So, after mag-load ng page, ready natin yung DOM content natin. Okay? Sa line 8. Doble ng equal sign. Sa line 4 din. Okay, line 4. And if unexpected variable user. May error lang ako. Unexpected variable user sa line 4 as a connection. Kasi nakalagay connection.php. Okay, dito. Nakalimutan ko maglagay ng semicolon. Mahalaga pala yun. Mahalaga yung semicolon, guys. Ayan. Mali pa spelling ko. My SQLi. Yan. My SQLi. Yan. Okay. Okay. So, para sa bilis, punta tayo sa SweetAlert. Kuha tayo ng sample dito. Error message. Ito. Ito. Siguro, click na lang tayo ng sarili natin. Dito, magkikreate tayo ng mga options. So, type ko lang swal.fire. So, ito yung mga options natin pwedeng gawin sa ating swal, sa ating SweetAlert. So, meron tayong siguro dito is error message, comma, lagyan ng text na email or username existing.
existing. Next, siguro is icon natin will be error. Ayan, tapos tanggalin natin yung outside. Ito yung mga other options na pwede nyo gawin. Allow outside click. Allow outside click. Ganito siyang false. Para di pwede siya mag-click sa labas. Tapos, allow escape key. False din. Yan. So, ibig sabihin yan, tinatanggal natin yung allowed outside click at allowed escape key para hindi magamit yung escape key at yung pag-click sa labas. Okay. So, pag i-refresh ko yung page, tingnan natin, admin 1, admin siguro password, tapos halimbawa jr@gmail.com. Let's see kung gagana na. Pag kinik sa register button, nako, hindi gumana. So, meron tayong error na bakit hindi gumana. Okay. btn register. btn register. Refresh ko lang yung page natin. Admin 1, admin.com, ganyan. Ay. May error tayo na hindi gumagana sa page. Bakit? Ito, ang error natin. Ito. Okay, tingnan mo mabuti. Echo. If script. Magte-test lang ako tayo. Echo H1 test. Tingnan natin kung gagana to. Okay, try natin. Ayun, gumana si test. Kung makikita nyo ito yun, lumabas. So, gumagana yung ating button. May mali lang sa ating JavaScript. Let's see. Ito sa console. Okay. Natin. Admin 1. Admin. Ayun. Nakita ko na error. Add event. Mali ang spelling. Spelling ang error natin. Walang yan. Ayan. So, pag i-refresh ko yung page, yun. Error, email or username existing. Ayan. Hindi ko pwedeng i-click yung labas at hindi ko pwedeng pindutin yung escape key. Pag click ko si okay, yan, siya. Okay? So, medyo lagyan ng konting kagandahan. Meron ba dito? Top. Ayun. Position. Gamitan natin ng top end. Top dash end. Ay, mali. Position pala. Position top dash end. Yan. So, pag nirefresh yung page, yun, dito siya sa bandang kanan. Okay? So, yan, gumagana. Ngayon, kung gumagana yung ating validation para sa existing username and email, yung else naman, kapag walang existing, dyan papasok yung ating pag-save ng record sa database. Una, mag-create tayo ng password encrypted para maiwasan yung ating mga attacking. So, gamit tayo ng variable hash. Then, gagamit tayo ng method na tinatawag na password hash. Then, kukunin natin yung variable password na kinrate natin kanina dito. Then, comma, gagamit tayo ng tinatawag na password
bcrypt. Password sana ta? Password bcrypt. Okay. So, pag sa yung password bcrypt, ginagamit tong password hash method na to sa PHP. Itong function na to para ma-secure yung hashing and verification ng password. Yung password bcrypt naman is ay constant kasama ng password hash na kung saan in-indicate yung bcrypt algorithm na ginagamit sa hashing ng password. Okay? So, yan. So, after nyan, meron tayong variable para sa password hash. Dito napapasok yung ating pag-insert ng record sa ating database. Gumagamit tayo ng query na tinatawag na insert into. So, hindi ito gawa-gawa guys. Makikita yan dito. Pag pumunta tayo sa query, punta ako dito sa insert. Ito yung query na yun para mag-insert tayo ng records sa database. Ito yung pangalan ng table. Ito naman yung mga field names. Okay? So, para sa bilis, copy-paste ko to. Copy-paste ko yan. Tapos, tanggalin ko na lang yung user ID. Kasi auto-increment naman siya. Tanggalin natin yung mga tinatawag na backfix. Backfix ang tawag dyan. Ayan. Next, dahil nga gumagamit tayo ng prepared statement ngayon, ipiprepare muna natin yung ating mga values. So, gagamit tayo ng question mark to prepare the values. Okay. So, statement tayo. Call natin yung connection. Then, prepare yung ating SQL. Once after ma-prepare yung ating SQL, i-bind naman natin yung ating statement variable. Gagamit tayo ng bind param. So, gagamit tayo ng S, tatlong S, kasi tatlo yan, username, password, email. Pag sabing S sa bind parameter, so sa prepared statement, ang S ay sabihin ay string. Yung iba, sa mga tutorial natin susunod, gagamit tayo ng I, means integer naman yan. Okay? So, kunin natin yung mga variable na yun, na username, yung variable hash, at yung email. Hindi ko na kinukuha yung password, variable password. Okay, kasi ang ginawa natin, hinash na natin siya dito. In-encryption natin dito pa lang. Okay? Then, after ma-bind na parameters, i-execute natin yung query. After ma-execute ng query, i-close natin yung connection. Yan yung kagandahan sa prepared statement. Na, after mag-open ng connection, kino-close niya yung connection after all the queries. So, copy-paste ko na lang to para mas mabilis na meron tayong alert na this is will be success. Tapos, siguro, register complete. Yan. Success. So, yan. Okay, pag nirefresh ko yung page ngayon, mag-create tayo ng admin 1. Then, admin password siguro. And tapos, ganyan. Pag niraser natin, kakalagay error kasi meron ng admin 1. Pero, pag ginawa natin ng admin, then admin password, tapos, admin, then admin at admin.com. Pag na-register ko to, dapat papasok yan kung walang nakalagay na existing records doon sa database natin. Dito. Ayan. So, try natin. Makikita nyo, success complete, registered complete, success. Okay?
Pag i-refresh ko yung database natin ngayon, dapat lalabas yung input natin dyan. So, nakikita nyo ngayon, ito na yung ating username admin and naka-bcrypt yung ating password. Naka-encryption. Okay, encrypted. So, hindi nyo nababasa yan. Okay? So, yan ang ating pag-create ng registration form using PHP. And, yun muna sa ngayon, guys. And maraming salamat. Out.